Yes, sir. Nako sir, binigyan nyo ng idea si Sarah na magsampa ng libel dun sa pagtawag sa kanya na... Eh mabuti para mapatunayan. Okay. Anyway, ito yung question ko, Senator. No? Binanggit nyo kanina na pinag-aaralan nyo pa po yung pagsasampa ng additional na mga cases laban dito dun, kay Attorney Levy Baligod at saka... okay, yan. Okay. Attorney Levy Baligod at saka dun sa mga 18 ex-soldiers at dun sa iba pang mga personalities, mga kailan ho to at mga ilang kaso pa at ano pa mga partikular na kaso pa. Sabi nyo, may mga counts ng cyber libel, mga gaano karami pa yung isasampa ninyo na reklamo. Yan po yung pinag-aaralan ngayon ng mga abogado kasi apparently maraming beses, maraming ano pala ito, beses nilang sinabi yung kanilang mga allegations sa iba't ibang forum. Ngayon, pati yung iba, tuloy-tuloy pa rin yung ibang social media personalities. So siguro sabihin natin isang round pa ng multiple cases na ipa-file. At habang hindi sila tumitigil, di pa-file lang kami ng magpa-file. At these things will be treated differently. So ibang count 'yan per utterance. Yes. So, sa mga darating na araw, so ito yung makikita natin, Senator. Yes. Pagka natapos na yung draft, reviewin ko, then we will file it and we will inform you accordingly. Okay. Last question, Senator. No? Kahapon, nabanggit nyo na kanina, lumutang itong si dating AFP Chief Hermogenes Esperon dun sa press conference itong mga dating sundalo. Ano yung tingin nyo na possibility? Kasi ang parang dating AFP Chief, dating National Security Advisor, pagkatapos mga dating sundalo, nagsama-sama sa isang activity. Ano yung nakikita nyo rito, Senator? Ito na nga. Dito mo makikita yung fingerprints kung sino ba yung mga nasa likod nito by association. Yun nga, si General Esperon, kanino ba nakadikit yan. Tapos, yung parang subtle na paghikayat na may vouch, binavouch siya nito ni General Esperon para in a way, mahikayat yung iba to follow suit. Yun na nga yun. It betrays their real intention. Hindi ito ordinary expose lang. Kundi talagang nais silang ipatalsik yung Marcos administration. Yun po yun. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Follow-up question lang, Senator. Apart from the complaint that you filed, meron ka bang ibang alam na susunod rin na magfa-file against any of these participants dito sa operation na ito? Sa aking pagkakaalam, may mga iba pang mga personalidad na magfa-file. Siguro hindi ko na lang ipe-preempt, basta't next week may mga mag-file pa rin. Okay. Yes, ng ma'am. cases. Sir Von Aquino po from GMA. Sir, ang reaction po ni dating Congressman Mike Defensor doon sa i-final niyong case is, bakit ako, wala naman akong alam sa affidavit. Ano pong reaction niyo doon, sir? Ang ebidensya kasi sa kanya is, aside from facilitating everything, siya yung nag-live stream while the press con was going on. Ano to synchronized Alam mo yung hindi lang ito incidental yung mga ginawa. Talagang premeditated and well orchestrated. Anyway, isulat na lang niya yun sa counter affidavit niya. Tingnan natin. Tapos sir, for the record lang, although natanong ko, kaya lang by statement lang kahapon, no, sino po talaga yung gumagastos during those times na kausap niyo yung ICC, tinutulungan niyo silang mag-investigate? Maliwanag sa statement ng ICC na meron silang pondo. Tuwing pupunta sila rito, yung tickets nila, per diem nila, hotel nila, pagkain nila, lahat yan, kiniklear din nila yan dun sa kanilang
administrative offices. Hindi yan ginagastusan. Hindi ko yan ginagastusan o kung sino man. Sila yan. Very, very professional ang mga taga-ICC. Nagsabi na sila ng statement about it. 'Di ba? Dapat kung kung binigyan man lang nila ng credence yung allegations nito mga to, sila mananagot doon sa kanilang administrative offices, pero alam nila yon every trip. Just like everybody else, kunyari, meron kayong papadala kayo ng inyong news outfit, bibigyan kayo ng budget, 'di ba? Hindi naman kayo hahayaang doon, 'di ba? Maglimos o kung ano. Ganon din ito mga ito. Yes. Okay. Thank you po. Okay. Next question. Hi, Sen. Good morning. I'm Henry po from Euro TV. Sir, i-ask ko lang dun sa statement recently ni Mayor Baste Duterte. Sabi niya kasi kapag pumili daw ng susunod na leader, piliin daw yung mga katangian na nakita sa kanyang ama. Your thoughts, sir? Kung masokista ka siguro, susundin mo yung advice niya. Pero precisely, yun na nga yung sinabi ko po kanina, na hindi pwede yung markang Duterte ang piliin ng mga Pilipino kasi talagang hindi na magsusurvive ang ating demokrasya. Nagkakaroon na ngayon ng global shift away sa mga diktador, na mga tyrants. Kasi tatanungin mo yung mga, even yung mga supporters ni Duterte, tanungin nyo sila, umasenso ba yung buhay nyo nung panahon nun? Di ba gumanda ba yung buhay? Di ba hindi? Naalala nyo yung naglilimos nga. Tapos sinabihan niya yung mga Pilipino na wala siyang pakialam sa mga mahihirap. Sinabi niya yun, on record. Naman itong, para naman tayo mga battered wife nito na ang nakikita mo na lang yung mga positibo kahit binubugbog ka na. So, something must change. Kailangan matanggal sa yung pagkagayuman ng mga supporters niya. Iyon po. Follow up lang, Sen, yun sa sinabi mo kanina, hindi simple ang pag-aakusa yung ginagawa ng 18 Marines, dumagdag pa si dating General Esperon, may panghihikayat. Sir, sakali man magtagumpay pa sila, kamusta po kaya ang magiging takbo ng Pilipinas? Pagka napatalsik po nila ang Marcos admin. Yun na nga po. Pagka nagpatalsik nila, uupo si Sara. Pagka naupo siya si Sara before 2028, hindi na matatalo yan sa 2028. Di ba? Kasi in place na sila. So ano ngayon na magiging kalakaran? Babalik tayo sa dati na talagang gagamitin yung kapulisan bilang killing machine. Di ba? Na hindi naman nila, aarborin pa nila yung mga mag-aabuso. Maraming nangyari nung panahon na yon. Kung mulat ka lang, damang-dama natin yung very negative experiences ng ating bansa nung panahon yon. Yung corruption nun, sobra-sobra. Kung ngayon, kinikilabutan tayo dito sa mga lumabas na flood control scandal, pag nalaman nyo, saan ba nanggaling yan? Sino ba ang nag-appoint kay Bernardo? Di ba si Bongo? Sila yung nagkamada nung modus na yan. Kaya nga kini-question ko bakit itong si Bernardo, listo siya sa pagsasabi ng mga instances from 2022 to 2025, pero tikom yung bibig niya before that. Si Diskaya, saan lumaki yan? Di ba? Kumbaga, these people, ang ugat nun doon. Yun. Thank you, Sen. Thank you. Okay, we have time for just one more question. Yes, please. Good morning po, Senator. Ninyo. Hello po. Nagkita ulit tayo. Sir, tanong ko lang, after lumabas yung 18 Marines na mga awol, yung iba, early retirement, sa tingin nyo yung moral ngayon ng mga sundalo, dapat pa bang maging maganda at the same time? Sa tingin nyo, dapat pa ba sila maging mga aid ng mga politiko at this juncture? Alam nyo ngayon, ang usap-usapan,
nag-aalangan na silang kumuha ng dating Marines sa pagiging security kasi habang maayos yung samahan nyo, okay, pero pagka nawala na sila ng sweldo for whatever reason, gagamitin sa iyo yung naging experience nila. So, it's very sad na gano'n na mangyari. Sayang, ang daming mas magagaling at mas maayos na talagang, at alam nyo, kung security lang, before this, iba ang kalidad ng dating Marines pagka naging part sila ng security ng mga politiko. In fact, yung mga ibang tropa ko, mga Marines din. Pero nadungisan dahil dito. Sir, one more thing. 2028 is near coming na po. Malapit na yung 2028. Ngayon, VP Sara is facing an impeachment case sa Congress. Do you think yung impeachment case magsasucceed siya, lalo na ina-expect natin first quarter of the year 2026 na today. So, ilan buwan na lang magto 2027 na magiging busy na sa campaign. Lalabas na yung kulay ng mga congressmen and senators. Do you think magsasucceed yung impeachment case? Gaya nga po nung sabi ko kanina, we will take it one step at a time. Nandito tayo ngayon, napasa na sa sufficiency in substance, magpe-presentation ng evidence. We are confident the evidence that we have will convince the general public and therefore they will convince the congressmen. Pagka nangyari yun, akyat tayo sa Senado. So pagdating sa Senado, ano na yan? Anything goes na yan. Pagka lumabas ito ulit, at yun nga, yung public opinion is for conviction, madadala yung mga senador dyan. Kasi ganun din naman yung experience namin nung kay late Chief Justice Corona. Nung una, mas maraming leaning acquittal kaysa sa leaning conviction. Pero kinalaunan, 20 yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. Sir, yung bank account that you're talking about, is it a local or both international account? Local pa lang. Local pa lang. But yung international, hindi niya pa nakita. Hindi ko pa nakita. And Wala we're kami talking, access. the local accounts, we're talking about how many millions or trillions? Billions. Billions. Billions of pesos. Thank you. Under one single name or joint? Joint, single, ano siya, multiple. Pero si Sara Duterte is there. Okay, thank you. And ito kasi, ang konteksto nito, yung mga Duterte, pumupostura sila na simpleng mga tao lang, kumakain sa karinderya, di ba? Tapos wala namang mga negosyo yan. So wala silang dahilan to have billions in their bank accounts. Yun po yun. Thank you. Thank you. Okay, one more request Hello, from Sen. lady reporter. For Yes po, questions. Isabel Please. po from Philippine Insider. My question is, since parang itinatanggi po ninyo yung paratang po ng 18 Marines, so is that also sufficient na yung ibang mga nabanggit ng 18 Marines, mga personalities, parang hindi rin po totoo? Ang problema nila dito, kahit may totoo man dun sa ibang portion ng affidavit nila, apektado na yan ng buo. Yun ang problema dun sa ginawa nila. Dahil siningitan nila no hindi totoo, apektado na kung ano man yung totoong nalalaman nila. Nagpadala sila nagpagamit sila dun sa mga politikong handlers nila ngayon, yun na yun. What's the term? False in one, accusations. false in all. Parang And ganun. last na lang po, bulong-bulungan lang po, may balak po ba or if ever mabigyan kayo ng posisyon in 2028? Or may balak kayo in 2028? Nagsabi na po ako na sa ngayon po nakafocus tayo dito sa mga paglilitis sa impeachment sa ICC. I've taken myself out doon sa selection process ng Middle Forces. So, yun na yun. But I will definitely support kung sino man yung mapipiling kandidato na karapat-dapat laban kay Sara Duterte. Yun po. That's it. Thank Thank you so you very much. much. Thank you po. Oo. Falsus in unus, falsus in omnibus.
Yun yung ibig sabihin ni Senator. Okay, that's all for the question and answer portion. We will now request the good Senator to give some concluding remarks before we close. Well, una-una nagpapasalamat tayo sa The Agenda Forum and your gracious host, Attorney JV, at sa ating mga media practitioners na nandito ngayon. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Okay, let me conclude. To sum up, I think it's very evident to all na very significant political developments are happening in the country. No? Legal and political. Andyan po yung ongoing na ICC trial. Where we're hoping that the confirmation of charges will be ruled positively by the pre-trial chamber, which will move the proceedings to the trial stage. Pagka kasi po trial stage, yun na yung stage na evidence will be presented. Diyan na po papasok yung mga bibigay na ebidensya ng mga biktima doon sa karumal-dumal na pagpatay na ginawa ng nakaraang rehimen. And accountability, of course, will now be exacted. Secondly, itong ini-expose ngayon ni Senator Trillanes na apparently a destabilization operation where you can see the hands or the fingerprints, as he mentioned it, of some big players in our politics. Defensor, itong si General Esperon, who seem to be behind this, and maybe bigger people will be behind this. And somebody is funding this. You heard it first here in the Agenda Forum that eventually, as announced by Senator Trillanes, merong isa, dalawa na bibigay dyan at sasabihin nila kung ano talaga ang nangyari behind this destabilization operation. And finally, of course, the ongoing movement to exact accountability from those high officers ng ating pamahalaan involved in the flood control projects. Kasi hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita yung mga ipinangako sa atin ng pamahalaan ng mga malalaking pangalan, supposedly, mga nasa Senado, nasa Kongreso, nasa Executive Branch, na dapat managot at makulong. Dapat po yan noong Disyembre pa Pero nagtatagal yata. Pero we have to keep on demanding accountability from our public officials. And lastly, yung impeachment of the Vice President. Mukhang buhay na siya. Kasi lumusot na sa sufficiency in form and substance sa Justice Committee. Now, the next stage is to determine probable cause, determination of probable cause, which will look into a limited extent of evidence just to establish probable cause. And once there is, it will be submitted to the plenary for the 1/3 vote of the entire House. After which, the articles of impeachment can now be filed with the Senate to transform itself into an impeachment court, and the senator judges will act as senator judges. Again, to exact accountability from our high officials. So we would like to thank, it was an honor and a privilege to host one of the major players of our politics today. As I said, he does not hold any position. He is a civilian, and yet he hugs the headlines because of the significant acts and statements that he makes on all of these important events that are happening in the country. So God bless you, Senator Trillanes. More power to you, and we wish you good health. We know this is a dangerous thing that you are doing, and yet you never give up. If you can do to the Vice President what you did to my Vice President, maybe there's something really, really important that's going to happen. Thank you very much, and thank you all for joining us in this edition of Agenda Forum. We hope to see you again next time. We will invite another colorful and very important guest in the coming episodes of the agenda. Again, thank you to Senator Trillanes, and thank you to all of you. Magandang umaga po sa inyong lahat.